Nailigtas ang dalawang mangingisda matapos tumaob ang kanilang bangka sa dagat sa Sorsogon. Natunto ang lokasyon nila matapos silang mag-live sa social media. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Ray Vicente. Sino naman po makahingi ng tulong sa amin? Nandito kami sa laot. Lunod kami. Sana po matulungan kami. Ito ang Facebook Live ng 34 anyos na mangingisdang si Cherwin Bartolome noong February 12. Humihingi siya ng saklolo dahil ang bangkang sinasakyan nila ng kapatid niyang si Christian tumaob sa gitna ng laot sa Prieto Diaz, Sorsogon. Kwento niya, madaling araw sila naglayag ng abutan ng masamang panahon sa dagat. Sabi ko sa kapatid ko, uwi na kami kasi malakas na yung mga alon. Mga bandang alas 9, doon kami tatawag talaga, natawag kami ng malaking alon. Lubog yan sa tubig, di na siya mag-andar, di siya gagana. Kasi yung ang lumulutang na lang na parts ng bangka, yung dulo na lang. Ilang oras silang nagpalutang-lutang sa laot. Sinubukan ng magkapatid na tumawag sa pamilya, pero nang dumating ang hapon, hindi pa rin sila nakahanap. Tumawag po yung bangka namin kanina. Pinabaligtad para makuha ko yung cellphone. Kasi kaya sabi ko mag-live na lang tayo para makahingi ng tulong. Tapos yun na lang naisip kong paraan para matulong kami ng iba. Dahil madilim, mahangin at mas lumakas pa ang alon, naging pahirapan ang pag-rescue. Wala po tayong nakataas na signal or gale warning that time, but that shear line caused po nitong malakas na alon sa area po na yan. So when we saw the Facebook Live of these two fishermen po, nag-deploy po tayo kagad ng ating floating assets dyan. At the same time, nag-coordinate na rin po tayo sa Municipal City Disaster Risk Reduction Management Office. Alas 8 na ng gabi nang matagpuan sila ng kapwa mangingisda at volunteer sa barangay Prieto Diaz kung saan sila napadpad. Habang ang nasirang bangka ay napadpad at naisalba sa barangay Mabuhay. Hindi naman ako yung nasa laos. Ako lang yung nag-guide sa para ma-rescue. Nagpatulong na kami doon sa ibang mga isda. Nagpapasalamat nga sa amin si Sherwin kasi may isang gamit na walang nawala doon. Pinapaalahanan naman muli ni PCG spokesperson ang pag-iingat at pagdala ng kompletong gamit pang dagat. We also advise them na palagi po magdala ng mga flashlights, mga fully charged na mobile phones, or even yung mga transistor radio sa mga paglalayag po. Palagi po i-check muna yung lagay ng sea condition and even yung weather condition. Mahirap kapag kalikasan ng kalaban, kaya dapat maging handa sa anumang ginagawa. Mga kapatid, mobile journalist Ray Vicente po, hatid ang mukha ng balita. Okay, makakausap natin tungkol sa istoryang yan. Itong ating mobile journal, si Ray Vicente. Ray, pakikwento mo nga, ano ba nangyari dun sa mangingisda na yun? Well, Pops J, dalawa sila magkakapatid na mangingisda. Talagang nakagisnan na nila na every 2 a.m. to be exact, nangingisda sila malapit sa barangay nila. At ito kasi medyo napalayo sila, pero nakadadaanan talaga nila to. Pero kasi Pops J, maaliwalas naman daw yung panahon, madaling araw, pero pagdating nga ng alas 7 ng umaga, malakas daw yung hampas ng alon. Ayun. Kaya naman napag-decide ng magkapatid na bumalik na Pops J. Pero inabot na sila, naipit na yes, sila. Pops J. Actually, muntik na nga raw talaga silang tumaob ng ilang beses na at 9 a.m. to be exact, tumaob na nga ng tuluyan yung bangka na sinasakyan nila. At kailan nila naisipang mag-live para matunto ng kanilang lokasyon? Naku, Buti Pops, may signal. Yun, Papsi, actually, buong umaga hanggang 2 p.m. wala talagang signal. So, dahil nga tumaob na yung bangka, tinry nila na ibalik sa dating pwesto at nagsagwan sila gamit ng kamay nila. Tapos, sinubukan na nga nila na pumunta sa kalapit na barangay pero wala talaga makita. At nung bandang 2 p.m., nung medyo malapit na sila sa Prieto Diaz, isang barangay doon, nagkaroon ng signal. So, doon na sila nagkaroon ng oportunidad. Nag-live na? Actually, hindi pa live actually, Pops J. Tumawag muna sa pamilya. At ayun nga, nung wala pa rin na dumadating na rescue, nag-live na sila. Ayun, gaano ba sila kalayo nung tumaob yung kanilang bangka? Talagang malayo ba? Pops J, nakatira sila sa Barangay Bacon. At ang nasabi kasi nito ni Cherwin, yung pagitan ng Barangay Prieto Diaz kung saan sila natagpuan, pati Barangay Bacon, sobrang layo daw. So 6 to 7 barangays yung agwat niya. Tapos Pops J, banggitin ko rin yung Barangay Mabuhay kung saan naman natagpuan yung bangka nila.
sobrang layo na siya. So, magkalayong lugar, magkabilang Kung lugar saan na sila talaga. na-rescue at Yes, yung Pops kanilang J. bangka humiwalay. Yes, Pops J. Okay, tapos wala silang makitang Pampang o kung ano mga isla. Well, Pops J, ang nabanggit talaga nito ni Cherwin, Oo. yung mga bundok, bulubundukin ng Preto Diaz, parang maliliit na raw talaga. So, Malayo, nakikita malayo pa na. nila, pero Oo, medyo oo. malayo na. Pero nung lumaot sila, na ikwento mo nga kanina, okay pa, ano? Bandang alas 7, tama ba? O Yes, before 7? Pops J, before 7, medyo 7 ng okay pa. umaga, Pero okay pa. 7, humahampas na talaga Pero yung alon. 7 onwards, wala na. Yun, Pops J, Oo. talagang malakas na yung hangin. Nagbago bigla yung lagay ng panahon. Yes, Pops J. Ang nakasagip talaga sa kanila ay mga lokal. Ano? Paano nila nalaman yung FB live ni na Sherwin? Ano yun? Nakita lang nila na natsambahan o paano? Yes, paano Pops J. na-monitor? Oh. Siyempre, sa Facebook Oo. Live, Pops, naka-public yun. At yung unang mga nakita, mga relatives, Oo. makakilala nito ni Cherwin. At actually, nakita rin ng PCG. So, mula ron, sila rin yung nag-contact sa MDRRMO para nga iligtas at magsagawa ng rescue operation. Pero, ang sabi rin kasi nito ni Cherwin, pati ng PCG, naunahan din ng mga fellow fisherfolk nito nila Cherwin na isasagapin sila. So, naunahan sila ng PCG. Responde na kagad yung Yes, mga Pops mangingisda J. doon. Iniisip siguro nila, malapit lang to sa atin. Yes, Pops J. Pero actually, Pops J, bago talaga yung pagresponde, ilang bangka pa o mga 2-3 mangingisda pala yung sumubok pero talagang inaalo na Malakas sila. ang alon. Yes, Pops J. Okay, kamusta na ngayon sina Cherwin at hindi ba sila nasugatan at patuloy pa rin ba silang mangingisda? Yes, Pops J. Na-trauma syempre Oo, dahil oo. parang pangalawang buhay ng araw talaga nila. delikado. Pero ang sabi kasi nila, Pops J, buti wala rin sila natamong sugat. Pero ang sabi nga ng dalawang magkakapatid, tuloy pa rin dahil Oo. hanap buhay nila tong pangingisda. Ayun, maraming salamat, Mobile Journal Ray Vicente.